Four Sunshines and a Protector. Hey, hey, movie buffs! It's the 4Ps! Tara, samahan niyo kami to embark on a cinematic journey. Because today's lineup is sizzling and hotter than a freshly popped popcorn. Kaya, ready your seats and buckle up for... Seated Kwento Review Chronicles! Yay! Inihahandog ng 4Ps, Four Sunshines and a Protector. Ang mga obrang nagpahanga, nagpasaya, kinapulutan ng aral at higit sa lahat, nagbigay aliw at nagbigay buhay sa industriya ng sining at larangan ng pelikula. Or What are those? local films. Yes! What are those? Anong alit yun? Ganun kanina. Andito ang bagong siglo ng pagsusuri at review. Kasalo! Alam mo kung sino yung loyal? Yung aso. Wala nang iba, kaya't halina sa Singit Kwento Review Chronicles. Bakit gusto mong umatras sa deal natin? Sabi mo mukhang bumabalik ng si Abigail sa'yo. Sabi mo mukhang tumatalab naman. Mukhang nagsiselos naman siya. Eh di ibig sabihin nagawa ko na maayos yung trabaho ko. Kenji, itigil na natin to. Bakit nga? Kenji naman eh. Di ba nasabi ko na? Ayoko na. Laro. Hindi ako naglalaro, di ba? Ayoko. Ayan ka na naman eh. Yung gusto mo na naman parating na susunod. Ayoko na. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi ko na kaya. Ikamamatay ko na maaga kung palagi kita kasama. Ayoko na kita kasama. Hindi mo pwede ganun kadali yun. Ano pa pang gusto mo? Talunan kita dito? Ha? Ayan! 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 Wala na talagang taong gustong kasama ako. No? Kenji, hindi yun. Hindi yun ganun. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ano? Yung totoo. Na ano? Gusto ko nang itigil to kasi nagiging totoo na. Totoong ano? Totoong nagugustuhan na kita. Ako ba hindi? Tama ka. Itigil na natin tong deal na to. Maging tayo na. Walang laro. Walang kunyarian. Yung totoo na. Natatakot ako. Bakit? Kasi gusto ko. Gusto ko. Yahoo! So, we had our first movie and it was entitled She's Dating the Gangster. Ooh! So, I have some few questions, guys. So, what can you say about the movie? First, si Alfred. Ayun. Siguro, as a viewer, na parang it really takes you back to your teenage years. Tapos yung approach ng movie is very, very unique. Kasi parang there's this present setup and then there's this yung past setup na parang retro sort of genre, no? So parang ano bang thoughts niyo doon sa approach na yun? Ako, for me, it's really good. Yan na yung present and past setup kasi it tells us about what the future has in store for us. Okay, let's move on to the next question. In terms of cinematography and visuals, was the film able to showcase the atmosphere and emotion of the story? What about you, Sophie? Okay, so for me, na-provide naman yung atmosphere ng love, genuine love, young love, to Kenji and Athena. And it's really, really amazing. Kasi it is not just more on graphics, but of course the artist itself. So, na-appreciate ko yung movie talaga. The young love indeed. Indeed. Were you able to feel it as well? Yeah, sobrang Yung warm. Yes, exactly. Oh. The warmth, the love, everything. All emotions. Okay, may scene ba sa movie na umantig sa damdamin mo? Pumukaw sa'yo. Ako si Angel, si Athena. Si Athena. Let us hear it from Miss Athena. Okay, so there's one memorable scene for me, okay? So yun yung part na nag-iyakan kami, but it wasn't shown. Ikaw yun? Ikaw yun? Yes, it Miss was me. Catherine? Oh my God. Yung emotions namin
kami ni Mr. Alfred there. It's very impactful. Si Daniel yan? Wow. Si Daniel, but his name is Alfred. Oo, nagkaroon ng maraming retake No, kasi ilang beses ako binugbog ni Angel na pamalo. Ilang retake. As in raw emotions siya. If there should be anything that we should take away from Athena and Kenji is that love. It's all about timing. Wow. So, we should seize it, hold it, and claim it when we're given the opportunity to do so. So that's perfect. Wow, it did. How well written was the screenplay? Did the dialogue feel natural and contribute to the character development, Miss Tria? What can you say? Lalo na doon sa yung mga past scenes nila, since syempre naka-retro. So yung mga dialogue na sinasabi nung time na yun, portray yun doon sa movie. And talagang tumagos sa puso ng mga viewers, yung mga pagsakan ng linya ng mga artist. Talaga. Lalo na yung part na, gangster! Okay, so here's the final verdict. What is your rating? Me, personally, it's a 9 out of 10 for me. 10 over 10. Oh, 10 over 10. Yeah, I feel the love of Kenji and Athena. Okay, for me, 10 out of 10 because it was wonderfully tragic. Wow! Wonderfully tragic. Oh, what a word! Would you recommend it to our audience? Ang maganda kasing approach dun is talagang gumamit sila ng mga artists na sobrang relevant that time. Katniel, sobrang laki ng fan base. Nanggaling siya sa novel, di ba? That time pa lang, matunog na siya. Tapos nadagdagan pa ng mga bigating artists. Tapos maganda na yung plot. Hindi ko mahihiyang i-recommend siya to other people. Ang galing ng execution ng movie, ang galing ng pagkaka-portray. It was very effective. The characters did very, very well. So that's it for She's Dating the Gangster. Gangster! Theodora, ano bang dapat ko malaman? Ano? Teddy, sabihin mo na. It's about time. Alam mo ba kung anong sinasabi nila? Last year pa namin alam, ma. Last year pa? Nung dapat pupunta na Madrid si ate para magbakasyon kasi birthday niya. Pero sabi mo, di ba huwag ako tumuloy? Kasi sabi mo, may teacher's conference kayo sa Paris. Pero tumuloy ako ng Madrid. Nakita kita sa bar. Pero hindi kita dinapitan kasi alam kong mahihiya ka. At ayoko mapahiya ka na hindi mo pa handang sabihin ng totoo. Ang ano? Anong alam niyo na hindi ko alam? Ate, huwag ka na makagulo. Gulo! Kapatid ko si Teddy! Kapatid ko itong pinipressure niyo! Hindi namin siya pinipressure. Alexandra, so ano ang totoo? Ate! Roberta! Ma! Bakit ako? Ma, mas maganda na sa kanya mismo magagalit. Ate, pamilya mo kami. Dapat kung sino ang mas nakakakilala sa'yo, yung totoong ikaw, kami yun. Habang buhay ka na lang ba magsisinungaling sa amin? Akala mo ba, Bobby, madali lang sa akin to? Kaya nga sabihin mo na, para hindi ka na naghihirapan. Oo na! Aaminin ko na! Ma, I'm sorry, Ma! I'm sorry! Wala ho kasi nung nagkaroon ng crisis sa Spain. Isa ho ako sa mga natanggalan ng trabaho kasi ang sabi ho nila, hindi naman ho talaga ako magaling. Hindi rin ho totoo na may MA ako kasi hindi naman ako nabigyan ng scholarship grant. Mula ho nung natanggal ako sa eskwelahan, nag-double job ako para kumita ng pera. Para may maipadalho ako sa inyo. Nag-waitress ho ako doon sa bar na nakita ni Bobby. Namasukan din ho akong katulong para, ang sa totoo lang, nangutang ako para makauwi lang dito, Ma. I'm sorry. I'm sorry, Ma. I'm sorry. I'm sorry, Ma. Did you honestly think na hindi kita maiintindihan? Hindi ho sa ganun, Ma. Alam ko naman na kahit anong mangyari, mahal na mahal niyo ko eh. Pero, ako kasi ang may problema.
tong hindi makatanggap na hanggang dito na lang ako. Na hindi ko narating lahat ng mga pinangarap mo sa akin, Ma. Na ako talaga yung kulelat sa lahat ng mga anak mo. Ate. Na kahit kailan, hindi ko magiging kasing galing si Bobby. Oo, ikaw! Ikaw, Bobby, na kahit wala lang, kahit anong gawin mo, ang galing-galing mo. Samantalang ako, kahit anong kayod ko, kahit anong pagod ko, hindi ko kahit man kailan narating yung galing mo. Kasi, ikaw naman yung magaling, di ba? Ikaw tong maganda, ikaw tong matalino, lahat ikaw na. Kapatid kita, Bobby, kaya mahal na mahal kita. Pero alam mo yung totoo? Inggit na inggit ako sa'yo. Inggit na inggit ako sa'yo, Bobby! Pero bakit parang galit ka? Pero bakit parang kasalanan ko? Eh, yung totoo nga, ako nga yung inggit na inggit sa inyong lahat. Kasi meron kayo ng mga bagay na sana meron din ako. I wish I had your maternal instinct. I wish I had your charming innocence. Sana naging adventurous din ako katulad ni Alex. Sana meron din ako ng humor mo. Kasi bentang-benta sa akin yun eh. Bentang-benta kay Mama. Kaya siguro lahat ng atensyon niya nasa iyo. Are you saying that I'm unfair? No, Ma. I'm saying you have your favorites. Four sisters in a wedding! Inspiration ng talent. What can you say about It's about family. Malapit sa puso natin kasi it talks about the siblings, love. Kahit magkaroon ng misunderstandings or any conflicts with our siblings, magkapatid pa rin tayo. So parang, alam mo yun, nandun pa rin yung love, nandun yung bond, nandun yung connection, di ba? So yun yung nagpupuklod-puklod sa kanila. So in terms of the cinematography naman and visuals, ako may napansin ako dun sa sa swimming. What can you say about it? Yung bawat framing, eksakto sila doon per sister. Per sister nandoon sila, talagang maganda tignan sa eyes. I-flash natin ang photo. I-flash natin ang photo. May scene ba sa movie na talagang nagpaantig sa'yo or talagang tumatak sa'yo? Ang confrontation talaga. Kasi doon talaga na nabigay talaga yung talagang yung totoong nangyayari. Each na magkakapatid. Very uncommon na magsabi ng ganong feelings pagdating sa family, especially pag matagal kayo hindi nagkakasama. Inabakit mo. Oo, mga yung mga naipon na baggage, trauma. So what about sa screenplay? The dialogue? The dialogue, was it natural or did it contribute something sa character development? Definitely natural for them. Kasi, di ba, just like what Sophia said, nag-revolve siya around sa confrontation. Yun yung pinaka-impactful para sa kanya. For me, yung mga nag-dialogue nila doon, para siyang treasure box. Doon na-open lahat yung mga salary nila, mga tinatabi, hinanakit nila. And parang on point lahat ng mga dialogues nila. Each character. Yeah, most especially that The part. unique one. That's very unique. And doon din nagkaintindihan. Kasi the four siblings, even if they are siblings, makikita mo yung differences nila between each other. Kasi for me, I'm a Bobby. Not specifically like I'm the middle child, pero I'm the Bobby. I feel like I'm the Bobby. The successful one. Yes! We're going to New York! We're going to New York! Watch out! Okay, so, New York. May chicken pala sa kanila. So, what is your rating? Aten, an iconic one kasi syempre pag mag-ida-dive mo yung sarili mo sa Filipino movies, number one talaga yun na may isip mo yung iconic lines, iconic confrontation scene, nagbakbakan silang apat, yung hinilas mo kausap, talagang mag-stay sa'yo. And deeper than that, sobrang ganda ng meaning, ganda ng story, moral, communication na naman talaga ang pinaka-key para magkaintindihan kayo, para ma-deepen yung connection. Kasi ang galing na uungkat yung mga problem nyo sa isa't isa. Not just with your family, it applies to all connection. 10 over 10. Not 10, Kasi di ka ba number? even 2014, I guess, nire-release yun. Still relevant, especially the characters. Ang dami pa rin nakaka-relate dun sa problem, Yung sa pagiging characters, brothers, pagiging alis, sa pagiging kapatid. We are family-oriented.
Filipinos, diba? I would recommend it definitely 11 out of 10 because Oh. it was a blockbuster for a reason. Si Jay is an only boy. Jay is an only. Sa singing. Oo nga, ito na yun. 10 over 10 din sa akin. Kasi pag inisip mo Filipino movies, kasama yan sa list na may isip mo na iconic talaga. Ganda makita na naging maalam sila sa kung ano ba yung talagang pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. I would recommend it definitely. Pero not just because of the story, but because of the artists. Talagang they showcase variety range. Si Teddy, as the panganay, nararamdaman mo yung pressure niya. Yung And pressure talaga yun. yun Sa Filipino nga. family, Yes. kailangan lagi ka may mapapatunayan. so when you watch this movie, you will really learn something not just about family, but as well as about yourself. You can relate to it. And yung technicalities niya talagang it's rooted dun sa industry natin na Filipino. Kaya yung audience, the Filipino people, talagang may appeal siya doon. Main Slayers. Sir, would you like to place your order now? No, may hinihintay pa ako eh. Thank you. Hi, sweetheart! What are you doing here? Sinundo ko tong kaibigan mo. Nag-text kasi siya sa'yo. But since nakalimutan mo yung cellphone mo, ako na lang sumundo sa kanya. May date nga raw kasi kayo. Siya pala yung sinasabi mong taga-resort? Siya pala yung sinasabi mong mag-a-arrange ng honeymoon natin, baby? Ange, maupo ka. Mag-usap tayo. Ay, nako, hindi na. Dahil naman talaga, hindi naman talaga kasi ako invited sa lunch date niyo, di ba? At ikaw, Mariel, ikaw ang maupo. Ikaw ang may lunch date sa asawa ko. Jed, stop her. Sige nga, Jed, try to stop me. Ange. Okay, I'm getting out of here. Hindi! Maupo ka! Babalian kita ng buto eh. At ikaw, lalaki ka, may pa-honeymoon ka pang nalalaman. Binobola-bola mo pa ako. At ikaw, kilalanin mo kung sinong binabangga mo. Mama, arigatou gozaimasu. Kasal, kasali, kasalo! What do you think about the movie? I think it's about family, honesty, commitment, commitment. loyalty, and like long-term relationship and future that you want Indeed. in one person. Marriage life. Yes, the Exactly. life. The stages that couple go through. Pinakita mo na yung young love eh. Naging rush yung marriage nila. I want genuine love, actually. Wow! Yun ang nakatakda and that will happen. Pero sana kung itatakda siya. Ngayon na. Kaya ba Ngayon. ngayon? Now na, Lord, paano ngayon? Kaya mo ba ngayon? Naglag na. Yeah, about the screenplay and dialogue. How was it? It's all about loyalty and faithful. And alam niyo kung sino yung loyal? Yung aso ko. Dala, parang it shows off yung strong character niya. Nagko-contribute talaga yung choices of words, yung script. Talagang palong-palong siya dun sa character ni Angie. At sobrang galing ng artist. Yeah, and I think na kaya ganyan yung nangyari kasi both of them are married in real life. So, I think nakarelate talaga sila. But hopefully not on the cheating part. Cinematography and visuals in the movie. Let's ask. Yung movie kasi parang nasa 2000s, 2010s, mga ganun na siya, no? So, kitang-kita yung itsura nung time na yun. Pinakita yung mga bahay ng both sides ng family nila kasi may differences din yung sa family nila. Ito yun sa same. Oo, pinakilala sila din. Ito na yung pagka-Y2K vibe. No? Very nice! I love An icon queen! May scene ba sa kasalo na talagang umindig? Siyempre yung yung confrontation. Yung confrontation lalo dun sa reenactment as Jed, na talagang binugbog na naman. Pero second ulit, as the wife, di ba, na parang nag-struggle ka na nga, buntis ka na nga. Yeah! Bibigyan pa ako ng pasakit. You were to recommend it. If you were to rate it, Siguro good talaga siyang i-recommend with, sabihin natin, late 20s audience. Kasi sila yung nag-go through sa transition into marriage life. And it's very
relevant sa kanila kasi ano yun parang yun transition from young love to transition sa marriage life agad. Tapos given na sobrang rush na parang kailangan pinagpaplanuhan talaga lahat ng bagay. Lalo dun sa flaws. Yung flaws na nakita nila sa isa't isa nung nagsama na sila sa isang bahay. Like sobrang na parang enlightening na parang ang dami mo pang dapat malaman sa partner mo before you go into that level of commitment. Yeah, that's correct. You really need to learn more about the person that you want to live with. It was very serious, pero na-incorporate pa rin yung humorous side ng movie. Impact dito sa family, and especially meron kang matutunan na lesson. And just like sinabi niyo kanina, although may mga unresolved conflict, lalo na doon sa ending, it did not give justice at all. Ang nangyari kasi nagkaroon din ng part 2. So there, that's another season to watch out for. See you next episode! I-recommend ko pa rin siya sa mga tao kasi nakita yung yung faces, nag-meet sila, nag-date sila, tapos nagkasal, nagka-family. Pero yung hindi ko na talaga nagustuhan, cheating part. So, justify kasi nung guy, gano'n. And It's sad. Hindi talaga siya na-resolve. Parang nakalimutan na nila yun dahil nanganak na yung girl. Recommend ko pa rin na panoorin para lang makita yung faces of life, not yung mga problematic parts. It's one thing that we learn about. Ano napapanood natin? Sabi ko lang Mami Juday, you're an icon. Yes! A mother, a mommy, ina, nanay, name it all. Yes. A strong woman. Yes, definitely. Oo. Thank you po and congratulations, ma'am. Please! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag yun na kaming guluhin. Bakit ka naman natay? Kasi hindi natin nalisa sa atin. Year of the Horse siya, namatay siya sa mga audio. Ay, parang! Yung asawa niya. Ano yan doon sa bayo? Pinasad niya. Sa kanila tapos na yung girls. Pero nabubukas yung mga. Oo, naman Gloria to the Bloom. Kailan ba siya amin sa akin? Ano ba dito? Ano ba nakatawa? Yung sabihin ni Sabihin ba siya amin sa amin? Pero may sigaw na lang. Stop it. Angelus. 2 hours later. Hello! So, for our last segment, we're going to be reviewing... Hindi alam banggit na Spell po muna natin. Feng Shui! Ang bagwa! Since Feng Shui is one of the classic movies na in the Philippines and in the Another queen, Chris Aquino. Would you want to give us like a very short snippet of what we have watched? Lucky ka. Depende yun sa makukuha mo talaga sa buhay. Pero don't depend sa mga charm na sa tingin mo na babasa mo lang, naririnig mo
mag-depend ka sa sarili mong sipag. Katulad na lang You ng create your own Charlie. path. Ay, mukhang meron tayo dito may What can you say about feng shui? Cultural, tradition. Superstitious. Oh, superstitious. Wow. Nakalapit siya sa ano Chinese culture na incorporate sa horror genre. Which is very creative. Oh, very creative. And sobrang witty nung lahat ng characters na namamatay is related according sa Year of the Horse, Year of the ano. Pero ang sabi nga ni Miss Sophia, meron daw Year of the Fish. Flashback. Kasi Year of Gold, Year of Fish. Ay, tama ba? May ganun. Walang year of the fish. Walang year of the fish. So guys, year of the fish ba kayo? End of flashback. So may revised version na Alam yung calendar, updated na yun. What about naman yung cinematography and visuals niya? Ayun, dahil nga horror film siya, so maraming ginamit ng mga background music. Yeah, para and yung... Pasuspend. Oo, tsaka madilim. Madilim yung setting ng movie, syempre para maka-add din sa intensity na mararamdaman ng viewers. Ayun. Okay, and since classic film siya, makeup ng multo, gano'n, hindi siya yung super ganda na effects, pero nakatakot pa rin siya kasi given na yun na classic film siya, parang mas naka-add siya sa... Even now, sa 2024, yung takot niya nandun pa rin. In terms of the screenplay and dialogue, Script, it's like very simple, pero may dating kasi yung actions. So, halimbawa, try mo yung ano sa'yo. Match yun. So, parang hindi lang tayo mag-base sa dialogue, pero sa actions mismo ng cast, especially si Chris Aquino. Sobrang galing niya magdala. And I think, hanggang ngayon, may trauma pa rin yung mga bata. Oo, May childhood tatandaan trauma. ko pa rin yun, yung scene na, yung sa hagdan. Oo, lagi may trauma sa hagdan. Tatandaan ko pa rin siya. totoo. May part ba ng movie na talagang hindi lang tumatak, pero nagbigay takot, nagpabilis ng tibok ng puso mo. Tumawag sa kanya about the raffle. And that's the time that she knew there were lives na na-sacrifice and sa kanya napunta yung lahat ng swerte. What is your rating? 9 out of 10. Dahil doon most especially sa mga superstitions. And yung unique plot and plot twist as well. And also yung iconic scream ni Miss Chris Aquino. Minsan ang hirap makakuha ng talagang lessons that you can apply. Tapos mga may campus, mga hindi pa nag-iisip. Oo, pag mga horror talaga, hindi mawawala yung based sa feng shui, what is the lesson you think that we can apply? Related pa rin siya sa family ulit. Yung parang, Oo nga. So family friendly pa ang channel namin. Yeah. Family channel! Swerte kasi is very tempting pa rin in a way. Pero hindi mo talaga mawaway yun. Siyempre pamilya mo pa rin. Yung pag-rely natin sa fortune, a bit much. Nagugulat na kasi siya sa success. That is one thing. Kasi alam niyo ba yung we are the captain of our own life? Wow! You create your own path. Yes, we create our own path. So we have to believe in ourselves rather than to believe in God. Pag may nakita kayong bagay na hindi naman sa inyo, ibalik po natin, lalo na kung bago. Oo, tama. Huwag po tayo magtitiwala sa mga ganyan-ganyan. Uy, matatapos na tayo! So we have reviewed the total of 4 movies. What For are those? local films. Yes, what are those? Stay in the gangster. 4 Sisters and a Wedding. Kasal, kasali, kasalo. Sa genre na yun, it ties up pa rin doon sa one thing, which is Family. Like local film industry. Nagsicentralize mostly sa So family. it really tells something about our industry, our entertainment industry, di ba? From all of the movies that we have reviewed, yung one thing talaga na nag-stuck sa'yo. 4 Sisters and a Wedding. Kasi nga sobrang iconic. For me, it's just dating a gangster. Kasi, yun yung nag-build Hopeless sa romantic. build ng, ano ba yung true love? Don't settle for less. Don't settle for red flags. Yeah, ano Miss Pearl, pag nakapulot ka ng bagwa, Have the same sentiment. Oh, wow! She's dating a gangster and at the same time kasal, kasali, kasalo. Sa akin, gusto ko yung Four Sisters, tsaka yung feng shui kasi, ewan ko, gusto ko kasi mga horror movies. Wow! Yeah, gusto ko kasi
natatakot ako. Paano ba matakot ako ng chalan? Ganito pa matakot si Jaya. Sige, rewatch ko sa ano. Rewatch ko yun. Akin kasi, pinaka nag-enjoy ako is yung feng shui. Even if matatakot din ako. Pero the one thing talaga na naiwan sa akin is if she's dating the gangster. Of course, it's part of my childhood. Those 4 movies are a must-see. If you're thinking about, like, if gusto nyo manood this weekend. Yun, and syempre dapat, hindi lang naman yung 4 na movies na yun. And other mga Filipino movies. Dapat syempre takinikin natin yun. Promote local films. Meron pa talagang yes, meron pa talagang mas magaganda talaga yung mga Filipino movies natin. Hindi lang natin sila binibigyan ng chance kasi baka inisip natin in French. And knowing that, and knowing that these movies were released a few years back then. Ano pa kaya yung mga movies na new release today? With latest, like edit, sobrang realistic na super mga nag-i-improve na nga actually ngayon. Pati yung plot. Yung complexity ng tao, yung complexity ng plot, how it runs to a resolution, to a conflict, it's very different now. And I think that we should give our own a chance. So hopefully, sa next video natin, matatakal natin other movies. Kung gusto nyo, diba? Comment down below, ano movie? Tap the like button. Subscribe. Again, this is the 4Ps. Thank you guys for being with us today. Once again, this is Elma, your sunshine number 1. Sunshine 2, Jaya. Sunshine 3, Angelica Bernal. And Sunshine 4, Sophia. And your protector, Alfred. 4Ps! This has been Cine Cuento Review Chronicles. See you guys! Bye! Uwi na kami!